3, 2, 1, action. So yun, mga bossing, no? Good day. Ngayon, for today's video, gagawa tayo ng simple calculator lang. Gagamit tayo ng Vanilla JS tapos Vanilla CSS para lang sa mga ano to, estudyante. Para hindi tayo masyado nagre-rely sa artificial intelligence. Okay? First, gawa tayo ng doc type. Then H1. Testing natin kung gumagana siya. Calculator. Okay, working mga bossing. Ngayon, gawa tayo ng div na merong class na calculator. Tapos, sa div, gawa tayo ng div para sa display. Ayan. Okay, gumagana na siya. Tapos ngayon, gawa tayo ng div para naman sa mga numbers, sa mga button, pad. Tawagin natin siyang pad. Tapos, button. Five, 6 times multiplication 1, 2, 3, division, subtraction 0, tuldok, equals, add, tapos clear. Wait, wala tayong ano. Uy, yung pindot mo dyan. Yan, refresh. Magamit pala tayo guys ng VS Visual Studio. VS Code. Okay, working. Set na yung structure natin. HTML. Tapos sunod, gawa tayo ng style. Pero bago yon, link muna natin siya. Okay, ganun na rin sa script. Pero sa script dapat nasa ilalim yan. Design muna natin yung buo. Margin 0, padding 0. Para mawala yung ano natin, margin padding sa buong canvas ng HTML natin. Yun, didikit siya. Tapos, display natin yung calculator natin. Class, calculator. Ayan, naglagay lang tayo ng width, 300px. Tapos yung height, 400. Background color, puti. Tapos, naglagay lang tayo ng border radius na 10 pixel. Tapos, naglagay lang tayo ng back shadow. Tapos, yung display natin, flex, direction, column. Pag ganito siya. Ganyan. Tapos, align, naka-center, justify center. Okay. Then, pakak. Sunod natin gagawin naman para sa display. .display. Ayusin natin yan. Okay, naglagay tayo ng width, 90%, height, 50px, background color, yan, puti. Border radius, 5px, back shadow, margin top, naglagay tayo ng margin bottom para sa baba, para hindi nakadikit ng mga numbers. Display flex, align center, font size, 24. Yan. Tapos, sunod natin gagawin. Ito yun guys, yung display. Class. Pag magtatawag tayo ng sa CSS, dot, class. Pag ID naman, number, hashtag. Yun, pag sa ID. Pero class ang ginagamit natin. Yan, class display. Sunod, arrange natin itong mga pad natin. Class ulit ang ginamit natin, dot, pad.
Dito, ginawa natin, sa display natin, grid. Tapos, grid template column, repeat, 4 na beses. 1, 2, 3, 4. Sabay makakat na siya rito pagdating sa ano. Bababa na tong 4 sa baba. Ayan. 1, 2, 3, 4. Ayan. Ganun lang siya. Tapos, yung grid gap niya, 10 pixels. 10 pixel yung layo-layo nila. Pag na-refresh, dapat tong 4 bababa. Tapos yung 1 bababa. Magkakailera sila. Ganun. Ayan. So, okay na. Tapos, lalagyan natin ng design yung mga button. .btn. .button function. .button function. Okay. .button. Okay, sa button, width 100%, height 50px, background color puti ulit. Kung gawin kaya natin itim, ay gray. 1F, 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 1F. Back shadow, font size, cursor, pointer. At maging itim yung background. Gawin natin puti yung text. Para readable. Yan. Ginawa natin 100% yung radius para bilog. Tapos, gawin din natin yan sa mga functions, siyempre. Function. Shadow. Pag tinanggal natin, ano mangyari? Ano yung ano niya? Wala. Clear, tsaka yung equal. Ganun din pala. O, lagyan natin sa clear. Daming gulay Pero pwede na yan. So, okay na yun guys, no? Ito na yung calculator natin. So, next step natin, para naman sa ano, behavior. JavaScript naman. Una natin gagawin, kukunin natin si display. Ayan, div class display. Paano natin gagawin yon? Gawa tayo ng variable, let display equal sa document dot get element by ID. Ayan. Kinuha natin yung element ng ID. And the get plus na lang. Get element by class name. Tapos, pangalawa nating sunod na gagawin is gawa tayo ng ano, variable para naman sa mga buttons. Select query. Select query selector.all. Lahat ng button. Ibig sabihin itong lahat ng button na to, kukunin niya. Hindi, pasa natin siya sa array. From document. Gagawin natin siyang array. Okay, walang ano. Tapos ngayon, gawa tayo ng si button, pasa natin siya sa map. Tapos, yung button,
mag-add tayo ng event listener. Tapos, sa loob ng event listener, maglalagay tayo ng switch case. Yan. So, unang case natin para sa clear. Okay, display. Tapos, sa pangalawang case, para naman sa equal. Tapos, gagawa tayo dyan ng try catch. Yan. Tapos, break. Tapos, sa default, yun. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano siya gumagana. Oh, may may 0 sa una. Kasi naglagay tayo ng 0 dito sa yan. Refresh natin, mawala yan. 2 plus 2 equals 4. Okay, gumagana siya. So, paano nun? Paano ang logic nun? Wala naman tayong nilagay na tawag doon. Computation. Paano siya Paano siya nababasa? Ikli lang ng di ba? So, ito yung pinaka nun. Yung pinaka-logic niya nandito sa eval function. Itong evaluate na to. Lahat ng inaano nito is string na nakikita natin dyan. Dinidisplay niya as string. Pero wag tayong okay, mamimiyasang gamitin tong eval na to kasi marami siyang issue. Lalo na kung gagawa kayo ng yung totoong na talaga project sa website. Kasi siya, may security risk. Ganun. Pwede siyang patungan ng panibagong script. So yun, hanggang dito lang muna. Gumagana na natin. Calculator. Simple calculator lang to. 100 times 2. 200. Clear. Tapos, 850. Okay. Divide by 2. Ilan? 425. Clear ulit. 420 minus 20. So, yun lang mga bossing, no? Hanggang sa susunod ulit na tutorial. Peace!